tahimik, payak, payapa. Yan ang marahil ang inaasam-asam natin sa buhay probinsya. Pero hindi lang yan ang meron sa probinsya ng Quirino. Dahil dito, uso na rin ang mga OA-no. Last 1 minute. OA sa ganda. May kan, kadoan da kami. Entan, intayon! OA sa dami. At syempre, may OA na adventure. So, hindi pa natin nasubukan yan dito. There's always a first time for everything, okay? Let's go. If I have gone to a place, I have conquered the place. Ano sa inyo, Beros? How can we say no to Quirino? Simulan natin sa rumargas ang tubig sa pating ito ng Cagayan River. Welcome to Governor's Rapids. Dito, hit na hit sa mga turista ang water tubing. Ito yung pagsabay sa rumargas ang tubig habang nakasakay sa inflatable raft. Ang pasaya ng tubing, mababasa ka, di mo alam kung mahuhulog ka. Tapos nun, I'm sure there are some points na mag-free flow ka. Pero hindi yan nasasadyain ko ngayon, Beros, dahil napag-alaman ko na ang mga bangka lumalayag pa rin sa kahabaan ng Governor's Rapids kahit pa OA ang agos ng tubig. Ligtas kaya ito? There's only one way to find out. Bear, nagbabalik tayo sa Governor's Rapids. Well, now, hindi tayo sasakay, maglalaro ng mga yung tawag nating tubig, no? May mga interior ng truck, ng gulong ng truck. Pero sasakay tayo ngayon sa legit na boat. Wooden boat. Dahil meron ding motor. So, hindi pa natin nasubukan yan dito sa Governor's Rapids. And, hey, there's always a first time for everything. Okay? Let's go. Gano'ng kahaba po ba yung lalakbayin natin sa bangka? Yung hanggang dito po muna dito, sir. Mga 30 minutes po siguro po, sir. 30 minutes. Pwede magsakay ang bangka ng hanggang 5 pasero. Pero pwede rin namang mag-me time, biheros. Tanong ko ng tanong sama sa biyahe ko kasi wala talaga ako kasama. Sa boat ride na ito, dadaan sa 7 Rapids sa kaba ng ilog. I'm still lonely. Sa pagdaan namin sa rumaragas ng tubig, masasabi kong safe na safe ito, Bieros. But if you compare the tubing, pati ito kasi, feeling ko, ano kaya, kumbaga pag gusto mong safe pa, konti lang basa, I think this is the safer and more conservative option. Gusto lang mag-sightseeing lang, dumaan kami sa tawag niyang letter C. No? Dun sa dadaan ng ganun, nakikita mo kasi yung side walls ng mismong bundok. Yun feeling ko yung maganda dahil puti sila, agos pa lang ng tubig. Very therapeutic. Tapos nun, feeling ka pa gano'n, makikita mo si Kuya Bong very peaceful. Tapos nun, you're very secure. Parang bahala sa'yo, gumagano'n siya sa akin. So I just felt very secure. Pero sana may kasama kayo kapag nasa Manila. Kasi parang it's a bit lonely. Parang sabi ko nga kay Kuya, diretso na tayo dun sa cliff jump, dun sa walang tubig. Hindi lang paandar ang paggamit ng wooden boat sa Rapids, Bieros. Ang wooden boat po, ma'am, mas matibay sa tubig. Yung plastic po, pag tumama ng bato, madaling masirap. Yung kahoy po, ma'am, kahit tumama ng bato, kunti lang siya at dadiretso na lang yung tatahan. Sa kahabaan ng Governor's Rapids, maraming mga isda ang naninirahan. Katulad na lang ng mga igat o eel. Pero hindi lang sila sa ilog present. Dahil dito sa bayan ng Madela, present din sila sa mga palayan.
Kiwit ang tawag nila sa mga igat na naninirahan sa mga palayan. At ang totoo niyan, pesting araw ang turing sa kanila ng mga lokal. Ang mga kiwit kasi na ito, very OA sa pagbutas ng mga pilapil. Kaya ang mga lokal, hala, sige sa paghuli sa mga ito. Pwedeng kainin ang mga kiwit. At ang isang luto nga rito, moderno raw ang atake. Pero bago ko yan tikman, manghuli muna tayo ng kiwit sa palayan, Beros. So meron na po ba kayong usually meron kayong nilalagay na net sa bukid? Yung mismong panghuli o hindi? Wala po? Talagang Wala sir. Kinukuhaan namin ng ganito. ng patpat. Oh. Tapos nun, Tapos kung nakikita mo na gumagalaw, pinapatpat. Oh. Hindi pwedeng gagamit lang ho kayo ng parang net. Ilulog dito sa kwan. Ilululo. Kasi papasok sila sa loob. Opo. Pagalingan na lang din sa pagkaparito, Beros. Pero hindi ito madali dahil OA sa dulas ng mga kiwit. Yeah. Buti na lang, nandyan kayo. Mas madali raw manghuli ng kiwit sa gabi. Dahil madalas ay lumulutang na sila sa tubig. Good job, kuya! Job well done! Inabot tayo ng umaga. Alam mo mga biyero, kanina pa kami mga 2 a.m. eh. Tapos nun, buti na lang lumabas na yung araw. Nakakuha na sila kuya ng mga kiwit. At hindi sila mga cute medyo malalaki sila. Win-win situation ang pagkakahuli sa mga kiwit sa palayan, Beros. Bukod kasi sa nababawasan na ang mga pesos sa palayan, na ibibenta rin nila ang mga ito ng 200 pesos per kilo. Kasi alam mo yung texture kasi ng eel ay eel. It's slippery and slidey. I guess it's not in my nature na talaga yung mga ganun. Pwede ko hawakan, pwede ko sigurong ganunin. Cute niya, cute. Pero okay na siyang maluto at kainin. Ang mga kiwit, madalas daw ulamin ng mga lokal. Ito kasi yung isang pangunahing pagkain din po ng mga katutubo dito sa Quirino. Maganda po siya sa katawan and then good source po siya ng protein kaya yun po yung ginagawa. Noong 2021, isang kiwit dish ang nagningning sa Quirino Culinaria Competition Cuisine Show. Ang kiwit embutido. It's giving modern, ha? Mas maganda yung outcome po ng meat ng eel dun sa paggawa po ng embutido. Kaya yun po yung naisip namin na konsepto. Kumbaga, mas lalabas po yung lasa. Ang kalahating kilo ng hinimay na karne ng kiwit, hahaluan ng iba't ibang pampalasa. Meron din itong carrots, itlog, hotdog at cheese. Irorolyo ang mixture sa foil at saka isasalang sa steamer ng 30 to 45 minutes. Pwede itong kainin ng steamed, pero mas masarap daw kapag prinito. Can't wait to taste it! Okay, I get it. Kapag inisip mo kasi, eel, isda, meron siyang lansa. Absolutely, hindi mo maiisip na may isda dito. Kasama sa embutido na malasa siya. At meron siyang alat. At feeling ko kailangan mo ng sandamakmak na kanin at itlog. Parang pwede ito pang breakfast Di pang pasalubong. Tumatagal ng hanggang 1 buwan ang shelf life ng kiwit embutido kapag nasa freezer. Yung mga bisita po from Metro Manila, from outside the province of Quirino, nalaman po nila na mayroong kakaibang produkto ang Quirino, yun po nag-order po sila. Doon na rin po kami gumagawa ng kiwit po na embutido. Hindi lang kiwit embutido ang kakaiba nilang produkto. Dito sa mga palengke ng Quirino, spotted ang gulay na ito. Hindi yan patatas Beros. Nakakita na ba kayo ng ube? Na puti? That's right! Isa yung root crop na kung tawagin ay tugi. Ang gulay na yan, ibibida natin sa isang laro. Kasama ang mga palabang lokal ng Quirino. Oh my God. Yung ani lang po, hindi po yung buong garden. Ate, isa-isa ko na ate. Sama natin yung si Badet. Sama natin yung si Ronald. Sila ay team Malu, Sama naman natin si Vincent, pasti si PJ. Sila ay team Nagteam Pintas! Anyway, ito yung pag-aani ng tugi. First time niyo pong gagawin. yes po. Yes. Kinuha talaga namin yung mga walang alam sa tugi. Pero kanina pinakita namin sa inyo sila kuya
na nag-ani ng tugi. Ano po yung reaction nyo sa pag-ani ng tugi? Narigat po. Ay, mahirap po. Mahirap. Mahirap, lalo na mayroon po siyang usok-usok yung tinig. Usok-usok yung mga tinig. Kayo po. Siguro po advantage po naming matataba kasi kailangan daw pong dagatan yung bat. Yes po. Ang challenge sa ating players, hindi paramihan, kundi pabigatan ng ani ng tugi. Ay, pabigatan. Pabigatan nga pala. Meron tayong kinuhan dyan, no? Kasali po yung mga maghuhukay. Anong nakawin? Hindi mo alam na sila. Anak ko kami. Yung naani na po. Hindi po yung nag-aani. So, handa na po ba kayo? Yes, Yes po. Handa na kayo. Team Malu! So, nanaki talaga. Team Maxi Pintas! 3, 2, 1, go! Labanan ng mga OA ito, Beros. Haha, bawal maging nonchalant. Are you team malusog? Ay, So, the perfect! Maxis. Oh my God. Yung ani lang po, hindi po yung buong garden. Or team nag-peak pintas? Isa-isa ko na ate. Kumahabol ang team. Nagpit. Over na talo! Intense ang labanan dito, Beros. Last 1 minute. Bakit talagang magdudugo sila. Pwede silang... Timo. Nakakatawa dyan. Ibibigay sila ng lahat ng lakas nila. Hindi pa nila alam kung ano yung premyo. Wala po tayong nakabang na ambulance. So, pasensya na po. Meron. Meron pala. So, okay lang. Tubig po. Meron. Meron din po. Oh, Timo. Na-injure na yung isa. Natamaan na sa ulo. Sa halagang 1,000 pesos. Sogod na a kiss. Sogod na kiss. Kindly, ano pong sabihin nun? Sogod na kiss. Pagod na po. Okay, wala lang. Wala malaman sa tingin. Sogod na kiss. Perfect! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you. Good job. Wow. Para masigurong patas ang pagtitimbang, tatanggalin muna ang mga lupa na nakadikit sa mga tugi. Pagdating po sa texture pati sa lasa, mas ano yung maiko-compare niyo siya po sa Yung gabi. gabi. So, hindi, baga parang sa sinigang, yun po yung medyo malapot. Oo, sir, ito, Yun po yung pampalapot. Talaga namang saga ng ani ng dalawang team. Hindi siya madali. Nakakapagod ko. Pero exciting. Kasi parang fulfilling naman siya pag once na po kami yung mismong craft. Yun po, very fun. Pero ayun nga po, yung tinik. Ayun po. Yun yung challenge. Opo, yun po yung challenge. Sinong bias ng team, Beros? Dahil G ang bawat team, kailangan kiluhin unti-unti ang kanilang mga ani. Ano sa tingin ni Beros? Sinong team ang awardan na pinaka-OA sa pag-ani? Para sa team malusog? Total of 8 kilos. Para naman sa team nagpipintas. So, 8 kilos. 8 kilos sa inyo. Ibig sabihin nun, it's atay. Okay, round 2. Oh no! Great! Attention! Congratulations! 1-5 sa inyong apat. Thank you po. Parang may... Dahil ang tugi ay together. Together. Perfect combo rin ang mga putahe na naimbento gamit ang tugi. May savory sausage at sweet tiramisu cake. Talaga namang OA rin sa pagiging creative ang mga lokal dito, no? Kung sa iba, isinasahog siya sa mga ulam, sa amin naman po is ginamit namin siya as a main ingredient sa aming mga lulutuin. Bakit siya blood sausage? Para in-incorporate namin yung tuge, imbis na gagamit kami ng blood, we use tuge because dito sa Philippines, some religious, hindi sila pwedeng kumain ng may blood. Para sa tugi blood sausage, pinaghalo-halo muna ang ground pork, tugi at mga pampalasa. Tsaka ito ibinalot sa balat ng baboy. Isasalang ito sa steamer at saka iiwan ulit sa apoy hanggang magkaroon ng smoky taste. Siyempre, yung taste ay hindi overpowering kasi nga most food crops naman talaga hindi overpowering. So, I think it serves as a filler. Nice. Lagyan mo ng suka, lagyan mo ng toyo, lagyan mo ng sili. Okay na. Para naman sa tiramisu, bawat layer talaga namang infused with tugi goodness.
may homemade cream with tugi, butterfingers dipped in coffee with tugi charcoal, tugi jam at sweetened tugi. Sa aking opinion, yung tugi ay nagiging filler. Yung tugi, feeling ko, acts as a filler. There's no specific taste na mag-overpower. I think syempre, pagdating dito sa tiramisu, it's the sweetness of the cream or the chiffon layer cake. Mula sa naaaning bundok-bundok ng tugi, sa totoong bundok naman tayo mga biyero, sa malawak na kabundukan ito, may na-discover raw na dragon! Ang totoo niyan, bato lang nahugis ulo ng dragon, biheros. Pero ang talagang dinarayo, ang katabi nitong limestone cliff na hugis corona. Ang corona yan, ang planong sungkitin, akyatin ng beauty queen na sasama sa atin. Ang Quirino Pride na ito, naging contestant sa Miss Philippines Earth 2021. Hi mga biyahero! Naimbag nga daw kada kayo amin. Ako po si Syra Garrote Ballesteros, aka Syra B. At ngayong araw po ay nandito po tayo sa kilalang atraksyon. Dito lamang po sa bayan ng nagtipunan ang Coronang Bato. Kaya naman Maykan, kaduan da kami. Entan, intayon! Meron lang 10 to 15 minute hike paakyat sa Coronang Bato. Yung kasing daan natin dyan ay mga batuhan. So inayos po natin step-step para at least yung mga bisita natin ay hindi mahirapan. Kahit bata, actually yung mga matatanda na medyo hirap sa paglalakad, medyo nahihirapan sila kasi medyo may counting paakyat, step na medyo paakyat. So, pero napipilit din nilang makakarating kasi magandang talaga itong lugar na ito. Pagdating sa tuktok, may mga pahingahan at aesthetic nature views. Ang mismong bato naman na hugis corona, pwede na rin maabot ang tuktok. Nilagyan kasi ng hagdan ng gilid nito. Alam niyo ba last time na punta ko dito, hindi pa ganito kaganda? At yung first time na punta ka dito, wala pang ganito, walang hagdanan. As in, sa mismong mga bato kami dumaan nun. Sa may butas sa baba. Taong 2020 lang na-discover ang lugar na ito at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-develop dito. Kung tulad ko kayong mahilig talaga sa nature, talagang maa-amaze ka dito dahil nga aside from plants, scenic view, yung bato din talaga yung pinaka-highlight ng Coronang Bato. As in, maa-amaze kayo. So, must visit talaga siya for me. Ang bulubundukin ng Sierra Madre, maraming pakinabang sa probinsya ng Quirino. Bukod sa malaking tulong ito sa turismo, nagsisilbi rin itong proteksyon laban sa mga bagyo. Higit sa lahat, ang bulubundukin ito ang nagsisilbing tahanan ng mga katutubong dumagat. Sa pagbisita namin sa kanila, napag-alaman namin na OA pala ang pagiging resourceful nila sa pagluluto. Gamit po namin ay yung mga balat ng kahoy. Ito po kasi ang nagsisilbing kaldero. Na-invento po ito ng aming mga ninuno kasi nung panahon ay wala silang kaldero. Ngayon po na kami ng henerasyon, ganito rin po ang ginagamit namin. Gumagamit sila ng sariwang balat ng puno ng lapu-lapu bilang lutuan. Kapag kasi sariwa ang gamit, hindi ito basta-basta masusunog at pwede pang magamit ulit. Ang kadalasan po na niluluto namin po dito, yung mga isda, ganun. Tapos yung mga karne, ganun, at saka kanin. Ang mga naluto nila sa ganitong paraan, tinatawag nila na binisbis. Pero sa araw na ito, masusubok ang kakaibang paraan nila ng pagluluto. Ang malakalderong balat ng puno, kaya rin bang magbisto ng oven para maluto ang pizza na ito? Ipinatong ang pizza sa balat ng kahoy. Tsaka ito itinupi para matakpan ang ibabaw ng pizza. Gumamit ng mga kawayan at alambre para maisara ang balat ng kahoy. At saka ito isinalang sa baga ng 5 minuto. What do you think, Beros? Maluto kaya ito? Para sigurado, naisipan ng mga katutubo na patungan din ng baga ang taas na parte ng balat ng kahoy. At ang resulta,
Hindi naman po siya masyado na over sa pagluto. Mga katamtaman lang po siya. Naging successful naman yung paggawa natin ng kwan. Winner pizza dinner! Ang mga puno naman na ito, hindi raw ginagamit sa pagluluto. Pero masarap daw ang bunga nito. Alam niyo ba kung ano ito? Bago ko yan i-reveal, bugtong tayo muna, Bieros. Bugtong, nagsaing si Kang Pirit, kinain pati ang lip. Feeling ko yung cameraman namin si Ray kasi lahat tinitikman yan eh. Pati yung si Ka Jerry, lahat pinipitas at tinitikman. Pero si Ray, ano po yun? Bayabas. That's right! Ang mga ito ay puno ng bayabas. Marami raw bayabas sa lupain ng resort na ito. Kaya naisipan nilang gumawa ng bayabas ice cream. Asim o matamis ito? Or both? Pagdating sa guava ice cream, alam mo, sobrang nakaka-appreciate nito si Ka Jerry. So, ano sa tingin mo? Nangingibabaw yung ano niya, sir. Yung sa guava taste. Guava taste, which is good. Oo. Ang Quirino Motorismo ang isa sa mga inaabangang pagdiriwang ng mga rider sa probinsya ng Quirino. May iba't ibang event sa pagdiriwang na ito. May mga kompetisyon. At meron din namang chill rides lang na iikot sa mga bayan ng probinsya. Agaw pansin ang isang rider sa isang event. Sa kanyang angas at tindig, akalain niyo bang 70 years old na siya? Siya ang binansagang Thunder Rider na si Sir Sam. Napaka-cool nun. Po, nakaka-amaze po siya. At that age, kayang-kaya pa po niyang mag-motor. Napaka-astig po, no? Kasi alam po natin na lahat ng mga ganong edad sa bahay lang. Nagkaroon ako ng pagkakataon na sabayan si Sir Sam sa isang ride Bieros. When did you find that passion for riding? Early 80s, during the first year in the service sa government. Dating presidente sa Quirino State University si Sir Sam. Sa kanyang career, maituturing niyang isa sa mga stress reliever ang pagmamotorsiklo. Ano pong binibigay sa'yo ng pagra-ride? The joy of going to places. Kasi para sa akin, if I have gone to a place, I have conquered the place. I think you're one of the aged riders that I know. In Quirino. In Quirino that I met. What keeps you going, sir? Keeps me young? Yun nga, sir. What do you think is the correlation between riding and, I guess, the youthfulness or... Physical activity. Physical activity. Movement. Reflexes. Correct. Instincts. Pag sa ride ka, you have to be alert. 100%. Yeah. Totoong napakasagana ng lugar na ito. Mula sa mga likas na yaman, hanggang sa malikhaing isipan at pamamaraan. Ang mga lokal, kung magbigay, talaga namang todo-todo. Dito lang yan sa probinsya ng Quirino.